Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP kung saan ang sabi po rito ay Ripple CTO responds to claims Ripple suppresses XRP price with trading boots. Kaya ayan, ang Ripple CTO raw po ay naglabas ng kanyang response or kasagutan sa mga nagsasabi na si Ripple daw ay sinusupress nila ang presyo ni XRP or parang kinokontrol po nila or minamanipulate po nila ang presyo ni XRP sa pamamagitan daw po ng mga trading boots. Kaya yan, atin pong aalamin kung ano ang masasabi dito ng CTO ni Ripple. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya. Siya po ang Ripple CTO at siya po ay walang iba kundi si Ginoong David Schwartz. Ayan, Ripple CTO David Schwartz has responded to circulating claims that the company suppresses XRP price with programmatic sales using trading boots. Kaya yan, meron na po kasing kumakalat dyan na mga chismis na nagsasabi na kinokontrol daw po ang presyo ni XRP sa pamamagitan daw po ng trading boots. Yan, mga trading boots. At ang may pakana rito, ayan, ay ang mismong Ripple. The XRP community is no stranger to whispering rumors that Ripple suppresses the price of XRP by conducting large-scale sales. Key factors contributing to these speculations include Ripple's substantial XRP holdings and the perceived sluggishness in XRP's growth. Kaya yan, hindi po talaga maiiwasan na lumabas yung mga ganitong mga chismis, yan, lalong-lalo na at ang kalagayan talaga ni XRP ay hindi maganda. Yan, hindi po maganda yung kanyang performance. These rumors recently gained increased prominence as emails purportedly documenting a conversation from 2017 regarding Ripple's programmatic sales of XRP came to light. The documents had been in public circulation since last year, supposedly used as exhibits in the SEC versus Ripple case. Kaya ayan, mukhang may kaugnayan daw po ito sa programmatic sales ni Ripple. However, the spotlight intensified on them when Cowboy Crypto, a prominent figure in the XRP community, highlighted them in an X post. Media personality Zach Rector also called attention to the documents in a recent YouTube video. Let XRP breathe. Ayan. Hayaan daw natin na si XRP ay makahinga. The documents reveal a purported conversation between leading market making firm GSR and a member of Ripple CEO Brad Garlinghouse team. In a conversation, GSR and Brad Garlinghouse team agreed on plans to discontinue what they called the 60 boot. Kaya yan daw po yung laman ng documents na ito, kung saan ay ito po ay naglalaman ng usapan sa pagitan po ng GSR at ang mga miyembro ng Ripple CEO or ang team ni Ginoong Brad Garlinghouse. At yung kanilang pag-uusap na ito ay sila po ay nagkaroon ng agreement or pagsang-ayon sa kanilang plano na itigil na yung kanilang tinatawag na 60 boot. Kaya ang malaking tanong dito ay ano kaya ang 60 boot na ito? Per the disclosure, their intention was to halt the 60 boot for the time rationale behind discontinuing the 40 boot. From the email exchange, these boots appeared to be trading boots leveraged by Ripple for the programmatic sales of XRP. Kaya ayan, ayon po rito ay mukhang yung mga 60 boot na yan at saka mga 40 boot na yan ay mukhang mga trading boots daw ito na ginagamit po nila para sa kanilang programmatic sales dito kay XRP.
It bears mentioning that Ripple used GSR, a leader in crypto programmatic sales executions, for its programmatic sales to exchanges. The conversation detailed plans to stop these sales and let XRP breathe. Kaya yan, yung kanilang usapan rito kay GSR. Si GSR ay isa po siya sa mga nangungunang na crypto programmatic sales. Yan, pagdating po sa programmatic sales ng mga cryptocurrencies. At ito po yung ginagamit pala ng Ripple para sa kanilang pagbebenta ng kanilang programmatic sales sa mga exchanges. Ngayon ay yung talagang kaduda-duda dito ay yung kanilang yung detalye ng kanilang usapan na nagsasabi na meron silang plano na itigil na yung kanilang programmatic sales na ito at saka para mabigyan ng para makahinga itong si XRP. Kaya sabi rito ay let XRP breathe. Sabi niya stop these sales and let XRP breathe. Kaya yan, ititigil nila yung programmatic sales na ito para si XRP naman ay at least makahinga. Kaya yan po talaga ang mapapaisip po talaga tayo rito na mukhang parang sila nga yung may kagagawan kung bakit hindi makagalaw-galaw si XRP dulot ng kanilang trading booth. Yan, trading booth dito sa kanilang programmatic sales na ito. In his YouTube video, Zach Rector called attention to the fact that following this email exchange which occurred on December 18, 2017, XRP witnessed a price explosion. Data from the charts confirmed that the crypto token rallied for 117% from a low of 0.64 on December 18, 2017 to its all-time high of 3.31 on January 4, 2018. Kaya yan, yung ayon po kay Zach Rector, ayan, kinumpirma po niya sa kanyang or pinaliwanag po niya sa kanyang YouTube video. Yan na yung kaganapan na ito kasunod daw po ng email na yan. Yan, laman ng email na yan kung saan ay naganap po noong December 18, 2017 ay dito po nakaranas si XRP ng isang matinding pagsabog sa kanyang presyo. Kaya yan, nagkaroon ito ng rally na 4.17% mula sa kanyang mababang presyo na 0.64 at umakyat po ito sa $3.31 noong January 4, 2018. Kaya ayan, ang iniisip po ng karamihan dito ay malamang ay baka ibinalik po ulit nila ang paggamit dito sa kanilang 60 boot at saka or 40 boot na ito. Kaya medyo ulit hindi makahinga itong si XRP. This incident triggered questions on whether Ripple's programmatic sales at the time were responsible for the suppression of XRP's price. However, such a move from Ripple would not be particularly logical as the firm stands to benefit the most from an XRP price increase. Kaya ayan, ngunit ayan, maraming nagtatanong kung yung programmatic sales nga ba na ito ang talagang nagdudulot sa suppression sa presyo ni XRP. Ngunit kung pag-iisipin daw po kasi natin, ay syempre hindi makikinabang dito si Ripple. Ayan, kasi magkakaroon lamang sila ng pakinabang kay XRP kung pagtataas yung presyo ni XRP. Kaya ibig pong sabihin ay bakit naman nila gagawin daw ito? Ayan, kung hindi naman sila magkakaroon ng benefit dito. From the Crypto Basics latest report on the company's XRP holdings, its balance stood at 45.5 billion XRP, currently worth $25.5 billion. If XRP skyrockets to $1, Ripple would see a profit of $20 billion, bringing the worth of its total holdings to $45.5 billion. Despite the prospect of such a price surge, Zach Rector argued that the firm is not particularly looking to witness such price explosions. According to him, Ripple has been selling XRP in a manner that has the least impact on its price negatively or positively. The media personality stressed that Ripple's partners in the form of banks and leading financial institutions would be wary of XRP if the token's volatility resulted in unprecedented and unexpected price swings and dumps, especially due to Ripple's market activity. Ripple CTO responds to speculation. Ayan, ito po yung gusto nating malaman dito. Yung respond or
kung ano yung masasabi ng ni Ginoong David Schwartz sa kumakalat na espekulasyon na ito. However, these revelations have only compounded concerns that Ripple's programmatic sales were responsible for XRP's slow growth rate. An XRP community member recently shared a meme suggesting that Ripple had prevented XRP from skyrocketing by a more substantial rate, keeping it at the 0.50 level. It bears mentioning that XRP has failed to break above the 0.5 zone since it slipped into this territory on January 12. Ayan. Meron pang kumakalat na isang meme na nagsasabi or naglalarawan na ang Ripple ay sila po ang responsable. Or pumipigil or parang sinasadya nilang pigilan ang pag-angat or pag-skyrocket ni XRP sa mataas nitong presyo. At talagang ayon po rito ay talagang ang pakay nila ay panatilihin daw ang presyo ni XRP sa price level na nasa mga 0.5 or 50 cents. When asked if the circulating rumors of the price suppressions were true, Ripple CTO Schwartz responded. He confirmed that Ripple had already stopped programmatic sales, citing a quarterly report. Notably, the firm discontinued these programmatic sales of XRP in 2019. Ayan po yung gusto nating malaman dito na kasagutan ng Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz. At ayan, sabi po rin niya rito ay kinukumpirma po niya na ang Ripple ay matagal na po nilang tinigil yung kanilang programmatic sales na ito gamit ang kanilang trading bot. Ayan, tinigil pa nila ito noong pang taong 2019. Ayan, XRP not rocket. Well is it? Kaya ayan po. Ayan po yung sagot ni Ginoong David Joel Katz Schwartz. We stop programmatic sales of XRP. Ripple also stopped institutional sales of XRP. The quarterly report emphasized that since 2020, the company has only sold XRP to partners for ODL, now Ripple Payments purposes. While the members of the XRP community have shown mixed reactions to the recent disclosures, some appreciate Ripple's effort at transparency. However, others contend that XRP's price is indeed under suppression, if not by Ripple, then by another larger player. Kaya ayan, in-appreciate naman daw po ng ilang community members ng XRP yung inilabas na confirmation ng Ripple CTO na si David Schwartz dito sa kanilang pagiging transparency. Ngunit may ilan pa rin pong mga community members ng XRP ang patuloy pa rin po na patuloy pa rin po sila sa paniniwala na kung hindi si Ripple ang talagang nagdudulot ng suppression sa presyo ng XRP, ay malamang ay may ibang mga players, yan, mga lalaking players or investors ang gumagawa nito. Kaya yan pong muli ang kumakalat na balita na si Ripple daw mismo ang siyang may kagagawan sa pagsusuppress sa presyo ni XRP gamit ang mga trading bots, ay kinumpirma na po ni ng Ripple CTO na si David Schwartz. Ayan po siya, na matagal na po nilang itinigil ang kanilang programmatic sales gamit ang kanilang trading bots nitong pang nakalipas na taong 2019. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.